po sa imbitasyon ito. Good Ayun, morning. kontradayang umaga. Sir, kahapon po ay proclaimed po yung karamihan sa mga party list groups, no? Pero meron ho kayong inilabas na pag-aaral na 6 out of 10 ng mga nanalong party list groups nitong halalan ay hindi ho representasyon noong sektor na kanilang dapat na inirerepresenta. Tama ho ba, Prof. Araw? Yes, tama po yun. Ang estimate namin, 6 out of 10 hindi kumakatawan sa mga mahihirap. At ang kinakatawan nila ay yung interest ng mga political dynasty o ng malalaking negosyo. At yung iba pang criteria ng pag-flag namin ay yung may connection sa pulis at militar, may pending na corruption cases yung ilang mga party list nominee nila, not necessarily yung first nominee kundi yung iba pang mga nominado nung tumakbo, at pati na rin yung kanilang kaduda-dudang advokasya at limitado hanggang sa walang halos impormasyong makuha mula sa party list na ito. Kaya itong mga flagging namin ay magpapatunay na talagang depektibo yung ating sistema ng party list, yung dapat nakakatawan sa mga nasa laylayan sa lipunan, yun pa yung nagmamarginalize sa kanila. At mas hina-hijack ng mayaman at makapangyarihan po yung ating party list system. Nakalulungkot siya. Opo, yun nga po yung sasabihin ko sana, sir, nakalulungkot lalo po yung ginamit po ninyong terminolohiya na hina-hijack, no? Nung mas makapangyarihan yung dapat sana ay sektor na dapat merong nagre-represent. So, yes, tama yun. Ay, sorry. Go ahead. opo, so if that's the case, Prof. Araw, sa inyo pong opinion bilang eksperto rin po sa eleksyon at sa komunikasyon, effective pa ba ang party list system? To some extent, may limitadong oportunidad pa rin para may kumatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Tandaan natin, 6 out of 10 yan. Hindi pa naman umabot sa 100% o 10 out of 10. Tama. May mangilang-ngilang matitino. Kaya lang, yun yung sasabihin ko sana kanina, 63 upuan lang naman ito eh. Minorya lang, 20% lang ito ng kabuuang House of Representatives. Kaya minsan magtataka ka, ba't hindi na lang kaya ito ipaubaya sana sa mga nasa laylayan sa lipunan? So, ano bang salita ang akma? Mga ganid, mga garapal, mga sugapa, yung mga nasa laylayan sa lipunan. Kaya, yung mga mayaman at makapangyarihan, to the point na yung mga nasa laylayan sa lipunan ay naiitsapwera na lang. Talagang depektibo, pero hindi ito nangangahulugan na ibasura na. Yung paninindigan natin ay dapat ibasura na. Pwede pa siyang mareforma para umayon dun sa saligang batas at maging dun sa esensya ng 1995 Party List System Act. Naging malala lang naman ang sitwasyon nung magdesisyon ang Korte Suprema noong 2013 na ang party list system ay hindi lang para sa mahirap, kundi para daw sa lahat. At ito ang nangyari sa kasalukuyan. Prof. Araw, last week, meron pong binanggit ang Commission on Elections na simula sa susunod ata na eleksyon, bawal na yung mga party list groups na gumagamit ho ng pangalan ng ayuda, ng mga palabas, pelikula. Teleserye. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito ng kontradaya? We welcome yung decision na yan. In fact, dapat noon pa eh. Kaya lang, syempre, kahit na medyo late na, sige, i-welcome natin. Pero higit pa riyan yung problema sa ating party list system. Kumbaga, it's a step in the right direction. Pero ang hamon natin sa COMELEC, alam naman nila kung ano yung mga kahinaan ng party list system. Dapat pangunahan nila yung legislative intervention o maging yung judicial intervention para ma-reform yung party list law. Kasi kung papakinggan mo yung mga pahayag ni Chairperson George Garcia kahapon at kahit sa mga nakaraang pagkakataon, tama naman yung sinasabi niya na dapat para sa mahirap yung party list system, naniniwala naman siya ron. Kaya lang magandang panindigan ng COMELEC yung mga ganong pahayag, wag lang maging reactive to the point na hihintayin mong ipasa yung mga nararapat na batas. Kasi
yung COMELEC hindi naman kailangang magpaka-neutral yan sa usapin ng party list system kasi malinaw naman sa saligang batas na ito ay para sa mahihirap, para sa mga nasa laylayan sa lipunan. Yun yung nakasaad sa ating saligang batas sa pag-identify nito ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. So sana mas ma-maximize ng COMELEC yung kanyang quasi-judicial function una, at mas magkaroon ng active role and proactive role, to be more specific, sa usapin po ng ating party list system. Kasi kung yung election watchdogs lang tulad ng Contradaya at yung iba pang concerned groups at individuals yung mag-iingay, our voices don't carry that much weight, at least sa perspektiba ng mga mayaman at makapangyarihan sa Kongreso. Madalas na nga kaming nasi-sin zone doon at dinededma lang kami. Pero pag COMELEC ang nagsalita, iba ang dating po nun. Bukod po dun, sir, ano ho ba sa tingin nyo yung mga reforma pa na kailangang gawin dito ho sa ating party list law para kahit papaano mas, kumbaga, talagang, alam mo yun? Hindi na mga peking party list ang Oo, tatakbo. hindi na yung mga parang may connection lang sa mga malalaking negosyo. Oo. Yun talaga nagre-represent na nung marginalized sector. Ang pinaka-basic dito, yung pagpasa ng anti-dynasty law. Yung omnibus, yung character kasi ng ninanais nating anti-dynasty law para apektado yung iba't ibang aspekto ng election kasama na yung party list system. Ikalawa, yung mga party list nominee dapat nabibilang dun sa sektor na sinasabing kinakatawan nila. Kung para sa manggagawa, yung isang party list, dapat mga tunay na manggagawa yung mga party list nominee nito. I-check natin, halimbawa, yung kanilang income tax return, yung kanilang proof of income. Kapag ka nakita natin, nasilip natin na milyones ang kinikita o yung mga binabayarang buwis, hindi na yan mga ordinaryong manggagawa. Kung ikaw ay manininda, yung kinakatawan mo, dapat mga tunay na nabibilang sa small and medium enterprises. And in fact, pwede ngang nabibilang ka sa informal economy ng mga manininda, hindi yung mga kontratista ka ng mga government projects na milyones yung nakukuha mo bilang kontrata. Kasi yun yung mga dapat nating iniiwasan . Kasi nga, hindi pwedeng ikaw ay simpleng advocate lang. Halimbawa, pag sinabi kong I champion the rights of the farmers, pero taga Maynila ako, taga Lungsod ako, tapos hindi pala ako magsasaka, ano yung karapatan ko na maging quote-unquote champion ng farmers? Porque sinabi ko lang yon, pwede na pala ako maging party list nominee ng isang peasant group halimbawa. So maiitsapwera yung mga tunay na magsasaka. So yun yung mga basic sana na dapat nating isa-isip. Kaso, Prof. Araw, kayo na rin po yung nagbanggit yung 2013 jurisprudence nga po ng Supreme Court na basta advocate ka lang. So ako, kahit hindi po ako gwardya o tracker, pwede ako magtayo ng party list ko kasi advocate ako . So, dapat ho ba itong baliktarin ng Supreme Court? Kailangan na talagang bisitahin ng Korte Suprema yung naging desisyon nila at mainam na gawin na ito. Ayokong pangunahan yung mga plano ng aming grupo, ng Contradaya, kung ano yung ninanais namin sa mga susunod na pagkakataon. Pero Xander, you can be assured na hindi lang naman Contradaya yung concern dito. Others would likely question such decisions by the Supreme Court, lalo na nasa sitwasyon tayo na meron tayong 12 taon para i-assess yung naging desisyon, yung atong paglaom case noong 2013. At least for Contradaya, we now have the empirical basis for asking the justices of the Supreme Court, the Chief Justice and the Associate Justices, para repasuhin at reviewin. Nararapat ba na bumalik dun sa original na decision ng Korte Suprema noong 2001 na dun talaga malinaw yung tindig ng Korte Suprema na dapat ang party list ay para sa mahihirap lamang. So dapat bang bumalik na dun sa 2001 decision sa halip na yung kasalukuyang 2013 decision? Parang pwede na ho ba naming i-anunsyo na ang Contradaya po ay dudulog sa Korte Suprema para po ito po ay
Although sabi niyo ayun yung pangunahan, pero parang ganun na rin po, Prof. Oo. Oo nga, ano. Pero ayokong madulas sa sa mga interview. Pero Oo. isa sa mga option. But it can be safely said na isa ito sa mga tinitingnan nating anggulo. Pero alam mo naman, syempre tuloy-tuloy naman yung konsultasyon sa mga abogado. Hindi ka naman kasi basta-basta lang na susulat sa Korte Suprema para sabihin na paki-review nga po itong desisyon ninyo. Dapat may malinaw na basis. At saka yung dynamic din kasi sa Korte Suprema, it doesn't necessarily argue on the basis of facts. Don't get me wrong, facts are important, pero yung interpretation kasi ng law, yun yung parang nais nating i-erase at idulog sa Korte Suprema. So may kanya-kanyang estratehiya na posibleng gawin, hindi lang yung kontradaya, kundi iba pang mga grupo, mga concerned individuals, concerned groups na gagawa nito. Ulitin ko lang I don't want to sound like a broken record here. Hindi lang po ito concern ng kontradaya, at for sure, I'm confident other individuals and groups are also thinking along the same line. Hindi po ito unahan. Kumbaga, kung sakaling may ibang gagawa nito sa halip na ang aming grupo, we would welcome that and we would even support that 100%. Pero may mga options na po, may mga pinag-iisipan ng gagawin hinggil dito. Huling punto na lang, hindi lang naman ito usapin ng judicial intervention, yung legislative intervention posible rin, gaya ng nabanggit ko, 6 out of 10 yung hindi kumakatawan. Paano naman yung at roughly 40% na bumubuo sa kasalukuyan sa mga incoming party list representatives ng 20th Congress? Baka naman sila ay may inisyatiba ring gawin to finally reform the party list law. So yung legislative intervention is also another mechanism na pwede nating i-explore. Hindi lang judicial intervention po. Opo, kumbaga sa Kongreso namang galing. Kumbaga pwede namang dalawahan yung yung arena na gagawin natin. Those are options, opo. Sir, ano ho pala ang reaksyon ho ninyo? Kasi kahapon hindi ho kasama sa mga naiproklama ang Duterte Youth at saka po ang bagong henerasyon party list groups dahil daw sa kanilang mga pending cases. May sakit po ako this past few days nung nalaman ko yung balitang yon. Siyempre, bigla akong gumaling, bigla akong nagkaroon ng kasiglahan. So, yun yung gusto ko lang sabihin dito. Kasi, sorry nakakatawa ba? Pero, yung iba ho, di ba, parang pag, halimbawa, parang ang sama ng pakiramdam ko, parang ang magpapagaling sa akin, pera o kaya bakasyon. Di ba? Mababaw po yung kaligayahan ko, pasensya na. Ganyan talaga yung mga guro sa PUP. Hindi pera ang habol. Anyway, Sander would know that. But at any rate, pero levity aside, seryoso po ito. Kasi yung pangalanan na natin, yung Duterte Youth at saka yung bagong henerasyon, dalawa po sila sa na-flag namin mula pa nung nirelease namin yung aming dataset noong February 2025. Kaya para sa amin, tama lang na gawin ito. And in fact, we hope na sila ay, I'm sorry to say, kung nakikinig silang yung dalawang party list ngayon, kung ma-disqualify sila, 4 na upuan yung papasok. Sige, Sander, pwede bang banggitin ko lang yung mga party list na posibleng pumalit dun sa... Yes sir, go ahead okay. po. So yung posible na pumalit, ginawa ko na kasi yung yung data set namin, yung tally. That would be Gabriela, Women's Party List, kasi sila yung number 55. Tapos yung ika-56, Abono. Ika-57 po yung Ang Probinsyano. At ika-58 po yung Murang Kuryente. Kumbaga, siguro ngayon ayoko munang banggitin yung particular na party list, pero at least 2 sa party list group na papalit na flag din namin for having dubious advocacy or dahil sila ay nabibilang sa political dynasty. Pero may 2 naman sa party list group na to, dun sa 4 na nabanggit ko, na hindi naman namin na flag. So more or less, ayokong sabihin peke. So basically hindi sila masyadong peke. Hindi sila kasing peke ng mga ng Duterte Youth o bagong henerasyon. So kumbaga may konting silver lining tayong nakikita kung magdesisyon with finality yung anumang korte, yung COMELEC o anumang korte kung ma-disqualify yung na-flag namin na Duterte Youth at saka bagong henerasyon.
Opo. Prof. Araw, from the party list groups, aangat ho tayo ng Senado with our new Opo. set of senators po. Sa palagay ho ba ninyo, uusad ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress? Okay, magandang tanong yan. Dapat maingat tayo sa pagbibigay ng mga haka-haka or paghinuha o inference tungkol dito. Kasi totoo naman na ngayon may mga identified na alyado ni Vice President Sara Duterte. In the same way, may mga nakikita tayo na mga identified din naman sa Marcos camp o yung tinatawag rin yung pangatlong grupo na liberal opposition or independents di umano. Pero alam naman natin yung numbers game, which is the impeachment trial, pwedeng magbago, magkaroon ng realignment of forces. Kaya ngayon pa lang naririnig na natin yung mga quote-unquote chismis na may mga kumakausap na sa ilang mga kampo. I would be careful to say na sigurado na may numero si Vice President Sara Duterte para ma-acquit siya. Kasi yung bilang ng iba nasa 9 o 10, which is enough to have an acquittal kasi hindi mo mapupwersa at hindi ka magkakaroon ng 2/3 vote for impeachment. Ganito yung gusto nating idiin dito. Kung may vote buying sa 2025 elections at ang estimate namin ang pinakamataas nasa 16,000 pesos per voter, ngayon malamang kesa sa hindi magkakaroon din ng vote buying para dun sa impeachment, para sa pagboto sa conviction or acquittal dun sa mangyayaring impeachment trial. O kung hindi man magpalitan ng pera na milyon-milyong piso, malamang ang halaga, hindi lang yan libo-libo, kasi yung mayaman at makapangyarihan, mas malaki yung interest nila sa usapin ng pera. Kasi di ba, Prof, sorry, Sorry, pero di ba sa mga nagdaan, meron niyang nabalita na yung pera inilagay sa yung mga parang duffel yung bag. handle, duffel bag, o kaya yung mga may digulong na bag. Di ba, Yes, ganun yes. kalaki. Ganon kalaki. Oo. Kaya nga magtataka ka Di ba nila alam yung manager's check? Di ba pwede namang ganon? Oo nga. Sa bagay, Pwede bank transfer. traceable din naman yun. Or bank transfer. Anyway, pero ano pa man, tama ka, Sander. Pero posibleng hindi pera yung kapalit Kasi tandaan natin, magto-2028 na, pwede mong sabihan yung isang tao, yung isang senador na pag bumoto ka sa ganitong gusto ko, ayon sa kagustuhan ko, ikaw ang gagawin kong vice presidential katandem, di ba? Pwedeng ganon. Or popondohan ko yung senatorial campaign mo, di ba? Dahil ambisyoso ka kasi. So alam ko naman yun. Yung mga ganon, posibleng mangyari. Kaya yun yung kailangan nating abangan. Definitely, this will be, may isang nagsabi, magiging bloodbath daw ito Pero ako, ang certain sa atin, it will be money bath talaga Parang maliligo sa pera yung marami sa mga senador natin. Mayaman na sila, lalo pa silang yayaman. Opo. Okay. And with that, Prof, thank you sa tuwing Opo. makakausap ka namin, laging fruitful tapos Oo. madaling maunawaan ng Kaya masa. nga. Maraming salamat, Prof. Araw. Thank you. ha. Baka meron pa po kayong siguro panghuling mensahe po para sa ating mga kababayan. And nagpapasalamat na ho kami sa inyo at sa iba pang mga election watchdog na baka ho hindi pa rin natutulog hanggang ngayon. Nagbabantay po, sabi nga, from the process of preparing for the elections, yung pagpili ng ating Apo. sistema, etc. Noong araw ng eleksyon, maging post-election. Maraming salamat po sa inyo. Ano po yung inyong mensahe naman po para sa taong bayan, Prof. Araw? Unahin ko syempre yung media, katulad ninyo, malaki ang papel ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko at yung isa sa mga pangunahing salik talaga kung bakit nalaman ng publiko yung mga impormasyon na nais naming ihatid ay dahil sa media. Ayan, syempre ayokong umiyak pero dahil sa limitado yung aming rekurso, talagang malaki yung pasasalamat namin sa publiko lalo na sa media sa patuloy na pagtutok sa nangyayari. Walang intensyon yung kontradaya na sumikat o kahit ako na sumikat. Ang gusto namin pasikatin ay yung mga ideya at yung pagsusuri at tindig po namin. At doon nagpapasalamat kami. Gayun din, nagpapaabot din tayo ng taus-pusong pasasalamat sa mga volunteer, lalo na sa mga donor, yung mga concerned citizens din na
nagpadala ng impormasyon sa amin. Ayoko nang banggitin yung drama or yung adventures na nangyari, pero some of them took great risks to get the message across, lalo na sa usapin ng vote buying at pati na rin yung red tagging tsaka disinformation. Delikado yung mga ginawa nila, pero buong tapang nilang naisagawa ito. Kaya they deserve nothing less than the bravery of conveners like me sa pakikipag-engage po talaga sa publiko. So yun yung gusto ko sanang sabihin, at para sa publiko na nakikinig ngayon, patuloy po tayong maghanda, magbantay at kumilos. Posibleng patapos na yung ating election season, pero alam mo naman dito sa Pilipinas, kahit sa usapin ng batas tapos na yung election season, tuloy-tuloy pa rin yung premature campaigning, at kahit feeling nga natin 2028 na kahit 2025 pa lang. Patuloy po tayong maghanda, magbantay at kumilos. At palawakin natin yung ating kilusan kontra daya po. So yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay. Maraming salamat po, Professor Danilo Araw, National Convener po ng Grupong Kontradaya. Maraming salamat po, Prof. Araw. Thank you, sir. Yeah. Kontra daya umaga. Diyan lang kayo mga kasama. Marami pang mga balita. Radyoman Zander Kayabyab. Radyoman Jane Martin. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang Balita. 6:46. That time check was brought